Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Ito po ulit si Dong at ngayong Sabado ng hapon, medyo malamig po at maulan kaya safe po tayong lahat yan. Ngayon, itong hapon po, i-discuss po natin yung Day 13 ng impeachment yung sa Article 1, if I'm not mistaken, yung doon sa may confidential funds ng BP Sara. So, pinisinta po ng prosecution dito si Attorney Wamil, isang state auditor ng Commission on Audit, at siya po ang nag-audit ng confidential fund ni BP Sara. Ngayon, ano ba po yung mga highlights na napag-usapan po rito sa kanyang presentation ng prosecution at saka sa cross-examination? Ngayon, medyo mahaba-haba po ito, If I'm not mistaken, umabot po ng 2 araw. Pero hindi naman natin kukuhanin ng in details yung gagawin lang natin kung ano lang yung mga salient features, yung mga importante po doon. Ngayon, ang unang-una po talagang usapan dito, lalo na pagkapresenta doon sa witness si Attorney Wamil, ay yung tinatawag nating liquidation ng office ng Vice President, si BP Sara. Na sinasabi nga po ito, marami rito mga fictitious name, aliases, di umano, at wala silang tinatawag nating OR, puro lang sila AR, acknowledgement receipt as against this tinatawag nating OR, or official receipts. At ang base nga po doon sa teorya ng prosecution ay the presentation or submission of the AR or the acknowledgement receipt by the Office of the Vice President before the COA does not meet the requirements allowed by the Joint Memorandum Circular relative to the submission of the requirement para po ma-liquidate mo at maibigay mo po kung saan mo nagamit yung confidential funds, Kasi ang hinihingi daw nga naman po ay yung tinatawag nating OR or yung official receipt. Ngayon doon nga po sa pagtatanong po ni Senator Judge Bam Aquino, na distinguish po dito yung tinatawag nating AR, which is an acknowledgement receipt, or the OR, which is an official receipt. Sinabi po ng witness na pagka-AR po ang presenta, they can no longer determine as to whether how was the money was spent, kasi acknowledgement receipt lang parang yun yung mga note lang yan nakalagay sa papel, in-acknowledge lang. Unlike kung official receipt po yan, syempre may control po yan dito sa BIR, naisip po ng BIR, so maaari pong mamonitor, Ngayon, maaaring mamonitor at syempre ma-check ng COA para ma-determine nila kung talaga namang nagastos, napunta po yung pera doon sa tao nga pinaglagyan doon kung ano man yung mga nagastos. Ngayon, tanong po dito is there a requirements under the circular, Base po dito sa tinatawag nating Joint Circular Number 2015-01, dated January 8, 2015, Kasi po, ang nakalagay lang po dito sa circular na ito, at particularly po dito sa 4.12, ipa-plus po natin dyan mamaya, Nakalagay po rito, disbursements from CF shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICF AU in a sealed envelope signed by the SDO. So meaning po, wala naman nakalagay po dito kung ito ay acknowledgement receipt or official receipt, Kasi po, dahil una-una, kaya nga po tinawag na confidential pa niya, dahil po ito yung doon sa mga operation po ng ahensya, Dahil ito po ay yung mga tinatawag nating pag-surveillance, pagtitik-tik po, paggagawa ng mga bagay na para po sa security ng isang ahensya, At yung disclosure po nito ay pinagbabawal nga po. In fact, pagka titignan po natin dito ang RA 3019, particularly po dito sa section 3, subparagraph K, nakalagay po dito, divulging valuable information of a confidential character required by his office or by his own account of his official position to an authorized person, or releasing such information in advance of its unauthorized release date. Okay, so meaning po, hindi po pwedeng mag-disclose ng mga vital informations, ang ahensya may TICOA or kung sino man po ang ahensya, yung mga information po na very vital po the security ng isang ahensya. Otherwise po, pwede ka makasuha ng anti-graft and corrupt practices, under RA 3019, At
Under Article 229 ng Revised Penal Code, no, yung revelation of secret by an officer, nakalagay po rito, any public officer shall not reveal any secret known to him by reason of his official capacity or shall wrongfully deliver papers or copies of papers to which he may have charge and which should not be published, no? Yan, hindi po pwede pong i-reveal ng isang empleyado ng gobyerno yung mga revelation of secrets, no, by an officer. Dahil nga po naman ay very vital po ito. Kasama po ito syempre yung pag-reveal po ng mga vital information po doon sa tinatawag ng confidential aspect ng trabaho ng isang ahensya ng gobyerno. Otherwise, pag i-reveal mo siya, so magkakaroon po ng madjo-jeopardize po yung operation o kung ano man pong mga ginagawa pong pagmamanman, pagtitiktik, no, pag-surveillance ng isang ahensya po, ano. Kaya nga po, pag na-reveal mo, sa opinion ko po, magkakaroon po rito ng violation ng Article 229 ng Revised Penal Code dahil marireveal mo nga po yung mga secrets po, no, na mga very important nga po sa isang ahensya upang mapatupad po nila ang kanilang mandato, no, para doon nga po sa mga aspeto ng confidentiality ng kanilang mga ginagawa, no, sa paggamit po ng confidential funds. Pag sinabi nating confidential funds, talaga nga naman po dapat po kinaiingat-ingatan po rito yung impormasyon, no. Kaya nga po, sa aking opinion, no, kaya naman po nagbigay sila ng aliases, no, doon sa paglalagay ng mga pangalan. Assuming po, no, hindi ko naman sinasabi aliases yun. Assuming yung mga pangalang nakalagay po doon ay hindi tunay na pangalan ng mga tao, ito lang po yung pinoproteksyonan lang po yung tinatawag nating information ng mga taong nakausap nila, na pagbigyan nila ng anumang assignment, no, para gawin po yung mga kaukulang mga tinatawag nating hakbang para magkaroon po ng tinatawag nating mga security, no, or yung mga bagay-bagay na ginagawa po ng isang ahensya para naman po maproteksyonan, no, ang interest o security ng mga tao, no, sa paligid nila o doon sa kanilang kinagagalawan na ahensya, no. Kaya nga po doon sa aliases din, wala rin naman po nakalagay doon sa joint circular nga na bawal po gumamit ng aliases, no. Ngayon sa aking opinion lang po talaga rito, no, in the event that the prosecution really wants to establish the fact that whether or not the money released, no, were used by and were given to those persons who are named in the acknowledgement receipt, ano. Ang pwede pong gawin dyan, para po ma-establish po yan, kailangan mapresenta po isa-isa lahat ng mga taong na ando. Otherwise, papasok po rito yung tinatawag natin presumption of regularities, no. All government actions, acts, or government dealings, no, documents, they are all presumed unless proven otherwise, no. Kasi yung presumption of regularity, importante po yan sa isang government offices dahil para naman po magkaroon po ng integridad at maayos po lahat ng mga gawain dito. Otherwise, kung wala po itong presumption of regularity, ay napakahina po at integridad ng mga opisina dahil palagi na lang po naapektuhan ng kanilang trabaho. Kaya nga po nung nagkaroon po ng cross-examination, no, prinisita po ni Atty. Powa yung tinatawag nating Commission on Audit Circular Number 92-385 October 1, 1992, no, na sinasabi nga po doon, no, doon sa mga whereases niya, meron po ito, if you will allow me to read one of the whereases, sinasabi po rito, these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations on missions and details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. At ito nga po ay nobjekan po ni Atty. Capuna, no, dahil sinasabi nga niya na this circular was issued on October 1, 1992, where kumpara naman po dun sa joint circular na kanilang pinangahawakan, itong joint circular number 2015-01, no, ito po ay na-issue noong January 8, 2015. No? Sinasabi po Atty. Capuna na since po ay was issued later on, no, at saka meron to repealing clause, no, na all those issuances that are inconsistent are deemed repealed, no. Ngayon sinasabi nga po dito si Atty. Capuna na express repeal daw. Sa aking opinion po, walang express repeal dito kasi pag sinabi pong express repeal, yung repealing law ay nakastate po rin specifically kung ano man yung nire-repeal niya na batas o yung nire-repeal niya na circular. Doon nga po sa joint circular number 2015-01, hindi naman po doon nakastate na talagang na-repeal na po expressly, no,
na kung na-state po expressly yung tinatawag nating Commission on Audit Circular Number 92-385 of October 1, 1992. So wala po nakalagay, meaning implied repeal lang po yung repealing clause nitong Joint Circular Number 2015-01, no? Hindi natin pwede sabihin expression kasi wala naman po nakasabi. So meaning, it can be interpreted by now, no, that both of these Joint Circular and the Commission on Audit Circular are still a valid circulars, no, issued by the Commission on Audit, no? So maaring pwede pa po silang dalawa, whether kailangan pong masunod yun, no, na magkaroon dapat ng confidentiality doon sa pagre-report, no? Kaya nga po ang nature po ng confidential funds ay dapat po ito hindi basta-basta na didisclose. Kaya nga po sa aking opinion, ano, kaya nga po nailagay doon yung mga pangalan na sinasabi nga ng prosecution ay aliases daw at hindi pangalan ng mga tao, ay dahil nga doon po dito sa Commission on Audit Circular Number 92-385 October 1, 1992, ano? Otherwise, kasi kung hindi niyo po bibigyan ng importansya yung pagre-report, no, nung dito sa confidential funds, ay magkakaroon po tayo ng disclosure. Napakadali pong i-trace kung kanino man napunta yung mga funds, no? Kung sino mga tao yung na bigyan nito, na atasan, paano po kung ang isa pong assignment na isang tao para dito sa confidential fund is for the purpose of security ng isang ahensya, no? Or yung mga bagay-bagay po na ginagawa na para naman po maproteksyonan ang kagaya po nito sa DepEd doon sa ahensyang iyon, ano, dahil ito po yung eskwelahan, no, maraming hinahawakan to ng mga public school, no, maaari pong mapasok po, ma-penetrate po ng sino-sino mga tao at mga terorismo, no, mga impluwensya ng mga tagalabas, no, kaya po nagkakaroon po ng confidential fund para po ito magkaroon ng surveillance at mga tao po ma-assign dito. Yun po ang pinoproteksyonan ng OBP sa mga sitwasyong ito. Siyempre, since this is an impeachment trial, then therefore, the impeachment court now will determine as to whether all of these documents are valid or not. Ano? But of course, that will depend on the basis of the senator judges, no, whether the vice president may be convicted under this article of impeachment, no, or she may be acquitted, no, base po sa ebidensya. Kaya na akin pong take lang dito, to be honest po, bilang isang abogado, no, importante po rito na dapat po para ma-establish po talaga yung tinatawag nating ebidensya, no, para magkaroon ng conviction, dahil tandaan niyo po, ang burden of proof ay palagi nasa balikat ng prosecution, hindi po yung malilipas sa balikat ng respondent, ano. So sa aking opinion po ito, the fact that the Vice President submitted these documents, this is already in just the presumption of regularity, is of course to present all of those persons who have actually submitted or given those acknowledgement receipt to the Vice President. And then later on, the Office of the Vice President submitted the same to the COA. So yun lang po. Otherwise po, the fact that a specific amount was disbursed by the Office of the Vice President and there is an acknowledgement receipt, no, acknowledging that such person received such amount is already an evidence na talaga naman po lumabas ang pera at ito po'y dumaan at naibigay po sa tamang mga tao, no, para po magsiyasat at kung ano man po mga kanilang assignment dapat nilang gawin, ano. Otherwise, mahirap pong i-rebut yan, kailangan mapresenta po isa-isa yon. Sa aking opinion po yun, ano. As far as the Commission on Audit is concerned, kung sino man po nag-audit, si Atty. Mawil has no knowledge, no, has no personal knowledge as to whether these acknowledgement receipts are true or not, no? Meaning, on its face, may naka-receive ng pera na may acknowledge, so yun po ebidensya mo. May nagbayad, may nagbigay, so yun po ebidensya. As to whether hindi po na-receive ng tao yun, parang sa aking opinion po, hindi naman po saklaw na hindi na po pwedeng sabihin yun ng auditor kasi nga naman po, nakasubmit na nga po. Otherwise, magsasaliksik pa po siya any further. Ngunit nasabi nga po dito, parang if I'm mistaken, wala pa nagkaroon ng saliksik, ano. Kaya nga po, ang isa pa magandang take dito, dapat po ma-evaluate na po ng Senado, no, at ng Kongreso. Kasi since, although impeachment nga po ito, pero pwede na po nilang gawing basihan tong trial na to, na ayusin po nila, maglabas sila ng batas para po ma-define na finally, no, kung ano ba yung confidential funds. Yan lang po ang take ko po. At medyo na late po ito ating review, no. Ito naman po, doon lang tayo sa mga salient features, no.
Sa mga brad ko po ulit ha, wala po tayo diyang tinatawag natin violent reaction ha. Peace po tayong lahat. Maraming salamat po at safe po tayong lahat, no? At maulan at may bagyo. God bless po.